namatay, saan po yung mga kaluluwa? Kapag meron kang God spark or source ka, isa ka sa mga source, babalik ka sa source. Either na mapuno mo yung energy mo or hindi, babalik ka pa rin. Tapos, yung natirang energy sa'yo, ibabalik mo yun. Pero kung doon sa mga soulless, yung sila yung mga NPC, sila yung mga tawag na NPC or non-player character, hindi sila makabalik sa source kasi wala naman silang soul. Ano lang sila, one life experience lang sila ang mga soulless. Kaya sila rin yung hindi rin sila aware sa mga ini-ingest. Sila okay lang din sila kumain ng meat kasi nga hindi naman sila doon. Kumbaga hindi sila hindi sila kasama sa na yon. Kasi kaya yung mga let's say yung mga unhealthy foods, yung mga tawag nito, yung mga gamot na binibilatin, mga drugs, yan yung kumbaga ginawa yan, yung mga fake foods na yan para doon sa mga NPC or mga soulless. Pero kung isa kang tao na meron kang God spark, na meron kang awareness, 'di ba? More on health, 'di ba? Aware tayo sa health natin, aware tayo sa mga in-ingest natin, aware tayo sa mga ginagamit natin yung power ng plants, 'di ba? Mga herbs and plants than using medicine, 'di ba? Na yung medicine na binibili natin sa drugstore. Yun yung pinagkaiba, kaya iba yung level ng awareness at consciousness mo. Ayun na. Giniginaw na ako. Malamig na yung ano ba yan? Wala na ibibig natin. Si Bebsi. Yes, tama. Alam ng katawan natin ang makakabuti. O yung kasi meron kang awareness. Kaya yun yung pinagkaiba. Although, kahit na sabihin mo, kasi sa family kasi natin, di ba? Almost let's say, marami kayo sa family, tapos ikaw lang yung awaken, di ba? Tapos lahat ng family mo pala, mga souls. Kaya yun yung mahirap kapag na-awaken ka. Kaya, minsan, di ba? Parang nag-iisa ka ganun. Kasi nga, mo naman to personal journey mo naman. Kaya kung talagang hindi mo sila madadala, wala tayong magagawa doon. Kasi, tulad yan, mag-isa tayong pinanganak at mag-isa rin tayong mamamatay. Di ba yun? Kumbaga, doon mo ma-realize, yung sinasabi nila na mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat, yung sinasabi nila sa Bible, yun na kumbaga mag-isa kang pinanganak, mag-isa ka ring mamamatay. Kumbaga, personal journey mo to. Kaya, the more na nagiging awaken ka, tsaka nakikita mo na yung illusion, makikita mo yung kung sino yung mga soulless sa family natin. Pero although na hindi mo naman pwede sabihin na kasi soulless ka, kaya ganyan ka, hindi mo maintindihan. Siyempre, hindi mo nasasabihin yun, di ba? Kaya lang natin sinasabi yun para makadagdag sa awareness mo na kumbaga ikaw as being aware, alam mo na kung paano yung game, kung paano ginawa yung simulation na lahat illusion lang din, di ba? Kaya nga, di ba, kahit sabihin mong soulless yun, naging part sila ng mo, kasi pinili mo na umenter dito na ma-experience mo tong 3D. So, doon mo na lang ipakita yung love mo sa family mo. Kasi, tulad sa mga soulless, di ba, one life experience lang sila. So, ipakita mo na lang yung love natin sa kanila, di ba? Na rin tayo na part sila na experience natin. Kasi nakaka-enhance din naman sila sa game natin, sa game experience natin. Sila yung magbibigay ng challenge sa'yo, sila yung magbibigay ng, lahat naman dito, kahit sabihin mong mga maliit na bagay yan, mga tornilyo, lahat yan may purpose, di ba? Lahat ng mga bagay may reason kung bakit may purpose yan, di ba? Kung bakit nandito yan. So yun, sila rin yung magpapa-enhance ng game mo. The more na nagiging aware ka, so meron din silang mga contribution sa'yo. Pwede rin silang maging loving, caring. Pero yun nga lang, mag-iingat ka lang when it comes to emotion kasi nga isa rin sila sa mga harvest ng energy mo. Let's say, halimbawa, yung pet lover ka, yung mga pets, wala silang soul, yung mga animals, wala silang soul. Pero dahil nakaka-feel sila ng, mayroon silang emotion, let's say, yung mga, di ba, yung mga baboy, mga kaya pag kinakatay sila, di ba, meron silang feeling. Kasi nga, yung feeling nila, program na rin yun. Naka-program yun. Para pag na-consume mo rin yung let's say yung emotion nila, yung takot nila, yung fear nila bago katayin, pag kinain mo, ingest mo yun, so matatransfer yun sa'yo because energy cannot be destroyed, di ba? So naka-program yun para yung emotion mo din, ma-hack yung emotion mo. Yun. Lang yun, secret yun, pero ngayon alam na natin dito, di ba? Pinoprogram yun. Kumbaga ikaw, kasi dito sa duality, meron kang dalawang choice. Let's say meron kang meat, meron kang fruits. So yung awareness mo, pipili siya kung meat ba o yung fruits, 'di ba? Syempre kung aware ka sa frequency, so pipili ka ng high frequency. Ngayon, hindi mo kailangang magpaka-perfect or tawag nito yung laging fruits or vegetable kasi yung body mo, yung soul mo, detector 'yan. Kumbaga,
kaya ka nagki-crave ng mga high frequency foods kasi nga yung energy mo nag-upgrade ka na, nagbabibrate ka na into a higher frequency. So kaya pinipili mo yung mga high frequency foods kasi nga kung 'di ba para sa tao din, saan ka ba comfortable, 'di ba? Pag nag-raise ka ng frequency, hindi ka na comfortable doon sa mga taong mga negative, 'di ba? Yung mga low mindset or mga hindi ka na comfortable doon. Siyempre, naghanap pa na rin ng mga tao na comfortable ka, na same vibes mo, 'di ba? Same level ng mindset. Like attracts like. So, ganun din when it comes to food, kaya ka nagki-crave ng mga healthy foods, ng mga high frequency foods, kasi yung soul mo, na-determine niya na yun yung ka-vibes mo, yung foods na yun. And then, kaya ka nagki-crave ng meat or mga low vibrational food lang, yung mga bisyo mo, like sigarilyo, mga alak, kaya ka nagki-crave nun because you are vibrating low. So, yung sabihin, yun yung ka-match mo, yun yung ka-vibes mo, kaya ka nagki-crave ng gano'n. Kaya automatically, once na nagki-care ka na sa health mo, automatic na nag-raise ka na ng frequency yun. Yun. Kaya yung soul mo, pinaka-detector mo din yan, na-determine niya kung sino yung ka-vibes mo when it comes to food. Kasi nga, pag nagbabibrate ka sa low, siyempre, yung ina-attract mo din yung mga low vibrating foods, mga low vibrating energy. Yun. Nag-gets niya kung paano siya mag-work, di ba? Kaya, yung tawag nito, meron pa talagang hidden meaning yung myth na yan. Kumbaga, hindi siya sacred, wala silang sacred contract para sa atin. Na which is meron din akong kakilala niya na 30 years na silang na spiritual, nagka-astral, kung ano-ano yung mga kakayahan nila, pero kumakain pa rin sila doon. Kumbaga, dito kasi, when it comes to energy game, it is all about mind game. Yung mind, di ba dito sa it is all about mind control. So pag ikaw na yung nagkocontrol sa sarili mo, kailangan malakas yung mind control mo, ikaw yung nagkocontrol sa life force energy mo, ikaw yung nagda-drive, di ba? Ikaw yung driver, ikaw na yung sa front seat. Dati kung nasa backward ka lang, nakik-ride on ka lang kung ano yung sinasabi ng government, pag nahalo ang science related humanity. Ang science kasi, kumbaga, sila rin yung parang, kumbaga, nagkakaroon ka ng, kasi sila more on experiment, di ba? So, parang nagkakaroon sila ng yung tawag dyan, nagkakaroon ng, sila yung nagpapatunay, ganon. Kaya yung Bible din naman, when it comes to Bible din, when you dive deeper sa Bible, although na ang Bible, it is full of hidden allegory, actually connected din sa sa physics, yung Bible. So yun yung doon. Kung oras na, 6:50 na dito. Si Gold August, ito si Gold August lagi din to. So yun yung katotohanan doon. Ako marami akong kakilala na kumakain sila ng meat, although na 30 years na raw sila sa spiritual. Maraming ka dyan, yung sa mga pinapost about meat, maraming na-trigger dyan, maraming tinamaan na sabi niya is, sabi doon na para sa mga first timer lang daw yun, yung mga ganong sharing, yung kumain ng meat. Kasi na-trigger ka siya. Kasi nga, dapat malakas yung mind control mo. Ikaw yung magkocontrol ng life force mo, di ba? Ikaw yung may awareness na pumili ng choice. So, ngayon, kung yung avatar mo yung nagro-rule sa mind mo, ibig sabihin, mahina yung awareness mo, mahina yung pag-control mo sa mind mo. Kasi nga, yung instead na yung mind mo na mag-control sa avatar mo, kapag nasa low vibration ka, nagba-vibrate ka into low, minsan 'di ba mas yung urge ng katawan mo, ng body mo, yung urge mo sa pagkain, yung urge mo sa mga low frequency activities. So yun yung nasusunod, 'di ba? So ibig sabihin kulang ka pa doon sa when it comes to mind control. Nasa Japan ka rin po. Yes po. Lol.